Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1941 Patnubay. Anong klaseng dugo? Curious na tanong ni Wei Jin. Sumulyap sa kanya ang Heaven Break ang Palace Lord at sinabing, dapat ay isang tao ka mula sa Demon Snake Palace. Alam mo ba kung bakit ang aking 12 Divine Beast Palaces ay dumanas ng ganoong sakuna noon? Panipi, narinig ko na ang isang puwersa ay pinukaw, at pagkatapos ay ang dalawang panig ay napunta sa digmaan. Sagot ni Wei Jin, hindi masama. Tumango ang Heaven Break ang Palace Lord at nagsabi, ang puwersang iyon ay tinatawag na 4 Divine Beast Families, at ito ay binubuo ng 4 na pangunahing pamilya ng Green Dragon, White Tiger, Vermilion Bird, at Xuanwu. Noon, umibig sila sa mga bloodline ng 3 sa aking 12 Divine Beast Palaces. 3 palasyo ang bloodline, alin ang 3 palasyo? Sumimangot si Yezuan at nagtanong. Ang isa ay ang Demon Dragon Palace, ang pangalawa ay ang Demon Tiger Palace, at ang pangatlo ay ang Divine Bird Palace. Sumagot ang Heaven Break ang Palace Lord, gustong gamitin ng Blue Dragon Family, White Tiger Family, at Vermilion Bird Family ang bloodline ng 3 palaces para palakasin ang kanilang sarili, kaya sumiklab ang labanan. Panipi, nang marinig ito, natigilan si Yezuan. Kaya ayun, ang Demon Dragon ng Demon Dragon Palace, ang Demon Dragon, ay ang bloodline ng mga dragon. Ang Demon Tiger Palace ay ang Netherworld Demon Tiger, at ito ang bloodline ng mga tigre. Ang 8 Desolation Divine Sparrows ng Divine Bird Palace ay katulad ng bloodline ng pamilya ng Vermilion Bird. Sa makatuwid, ang 3 palasyong ito ay pinuntirya ng 4 na Divine Beast Families. Senior, narinig ko na ang 12 Divine Beast Palaces noong panahong iyon ay halos kapareho ng lakas ng 4 Divine Beast Families, bakit tayo nawasak? Tanong ulit ni Wei Jin. May dalawang dahilan, ang isa ay hindi nagkakaisa ang ating 12 Divine Beast Palaces, ang Demon Dragon, ang Demon Tiger, ang Demon Snake, ang Demon Bull at ang Demon Rat Palace mo ay may masamang relasyon sa ating 7 palaces, kaya noong nag-aaway tayo, pareho tayong nasira ng isa-isa, at kung ang 12 palasyo natin ay magkakaisa, mahirap itong lutisin. Sabi ng Heaven Break ang Palace Lord. Alam din ito ni Yezuan. At paano naman ang pangalawang punto? Tanong ni Wei Jin. Pangalawa, may mga taksil sa ating 12 Divine Beast Palaces na nag-leak ng mga sikreto, kaya isa-isa silang masisira. Sumagot ang Heaven Breaker Palace Lord. Nang marinig ito ni Wei Jin, nagulat siya, taksil. Sino ito? Hindi ko masyadong alam pero sigurado akong may nag-leak nito. Naningkit ang mga mata ng Heaven Break ang Palace Lord, at sinabi niya, kung ipaalam mo sa akin, tiyak na hindi ko siya pakakawalan. Panipi, Senior, huwag muna nating pag-usapan ito. Biglang sinabi ni Yezuan, sa ngayon, alisin muna natin ang selyo nitong 4 God Silang Heaven Array. Panipi, ang 4 Divine Heaven Silang Array na ito ay sama-samang isinagawa ng 4 na master ng 4 Divine Beast Family. Kung gusto mong sirain ito, kailangan mo ang dugo ng 4 Divine Beast Family, at ito ay dapat na dugo ng mga inapo ng angkan. Ang pangunahing daan ng Heaven Break ang Palace. Kung gayon, paano ang 4 na pamilya ng banal na hayop ngayon? Lumingon si Yezuan para tingnan si Wei Jin. Hinanap niya ang mga kaluluwa ng maraming tao noon, ngunit tila hindi niya narinig ang puwersang ito, maaaring nag-migrate na siya. Ang 4 na Divine Beast Families, ang lahat ng mga anak ng 3 palasyo ay banihag at pinalaki sa pagkabihag, at pagkatapos ay ginamit upang palakasin ang kanilang sariling linya ng dugo, ang kanilang kasalukuyang lakas ay dapat na mas malakas kaysa dati. Ang aking kadugo, hindi sila nangangahas na maging interesado, kaya malamang nakalimutan nila ako. Pagkatapos, magsalita ng Heaven Break ang Palace Lord, tumingin siya kay Wei Jin at nagtanong, munting daga, kumusta na ang 4 na pamilyang ito ng Divine Beast? Panipi, well, matagal na silang lumayo, at hindi ko alam kung nasaan sila ngayon. Umiling si Wei Jin at sinabing, okay, sabihin mo sa akin ang kahihinatnan ng digmaang iyon. Ang pangunahing daan ng Heaven Break ang Palace. Nang marinig ito, naalala ni Wei Jin saglit at sumagot, noon, tila ikaw ang unang nasil bilang Heaven Break ang Palace Master,
at pagkatapos ang natitirang 6 na Palace Masters ay napatay lahat sa labanan, bilang karagdagan sa Demon Tiger Palace at Demon Snake Palace Master. Paano ang Demon Dragon Palace, ang Demon Cow Palace, at ang Demon Rat Palace mo? Tanong ng Heavenbreak ang Palace Lord. Noon, sabay kaming tumakas, ngunit pagkatapos ay naharang kami at napatay, at nagkalat kami at tumakas, at hindi ko alam kung ano ang sumunod na nangyari. Umiling si Wei Jin at sinabing, sa oras na ito, biglang may naalala si Yezuan, at nagmamadaling naglabas ng isang lumulutang na kristal mula sa lumalamon na espasyo. Ang lumulutang kristal na ito ay inalis sa kanyang alaala ni Megatron, noong siya ay nasa White Dragon Palace. Sa oras na iyon, lumitaw ang nasa katanghaliang gulang na lalaking may mga sungay, sa pilitang kinuha ang mapang wasak na Ghost Dragon, at pagkatapos ay sinabi sa kanya ang tungkol sa 12 Divine Beast Palace. Ito ang Brute Force Palace Master ng Demon Bull Palace. Lumiwanag ang mga mata ng Heavenbreak ang Palace Lord, at sinabi niya, gayunpaman, mula sa kanyang sinabi, maririnig na gusto niyang hulihin ang demonyong dragon na ito na sumisira sa mundo upang alisin ang Selyu, ngunit kung gusto niyang alisin ang Selyu ng 4 gods silang Heaven Array, hindi ba dapat niyang gamitin ang dugo ng mga inapo ng 4 Divine Beast Family? Panipi, hindi alam ni Yezuan at Wei Jin ang tungkol dito. Sa pagharap sa tanong na ito, pagkatapos pag-isipan ito, naunawaan ng Heavenbreak ang Palace Lord. Si He Yao, ang Panginoon ng Palasyo ng Demon Dragon Palace, ang numero 1 powerhouse ng 12 Divine Beast Palaces noong panahong iyon, marahil ay hindi siya seliado ng 4 Divine Beast Clan, ngunit piniling aisil ang kanyang sarili at ihiwalay ang kanyang hininga para maiwasan ang pagtugis. Sabi ng Heavenbreak ang Palace Lord, so, Senyor, alam mo ba kung nasaan siya? Nagmamadaling tanong ni Yezuan. Hindi ko alam, hindi ako matutulungan ng mga masters ng 4 Divine Beast Families, ngunit sa labanang iyon, ang aking Chenkon Ring ay nabasag ng kabilang partido, kung hindi ay nakapagpadala ako ng mensahe sa kanila. Sa pagsasalita tungkol dito, ang Heavenbreak ang Palace Lord ay medyo nagalit, ang brute force na iyon, na alam na ako ay saliado sa Xianbao Mountain, ay hindi man lang dumating para tingnan. Panipi, pero, sabi niya kung makakalabas ka, mahahanap mo siya. Biglang sabi ni Yezuan. Oh, nagtaas ng kilay ang Heavenbreak ang Palace Lord at sinabing, sa kasong ito, siguro dapat nasa Bull Demon Ridge siya, kung saan siya ipinanganak. Panipi, pagkatapos magsalita, ipinaalam niya kay Yezuan ang lokasyon ng Bull Demon Ridge. Sige, pupuntahan siya ng mga junior pagdating ng panahon, at pagdating ng panahon, baka makaahon sa gulo ang mga senior. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Well, kahit mahanap mo siya, malamang hindi kanya tutulungan. Umiling ang Heavenbreak ang Palace Lord at sinabing, huwag mong pag-usapan ito, munting unggoy, sa iyong inheritance memory, dapat mayroong isang paraan ng pagwawasak ng langit, ilang stick ang nos-anay mo. Panipi, squeak, 9 sticks, sagot ni Break ang Heaven. Oo, ang iyong mga kwalifikasyon ay higit na malakas kaysa sa pagiging isang ama, at nag-ensayo lang ako hanggang sa punto ng nakakabigla na stick noon. Siyempre, hindi ito ang puntong ito na nakakabasag ng lupa, kung patuloy kang magsasanay, maaari mong sanayin ang paraan ng Skybreak ang stick. Sabi ng Heavenbreak ang Palace Lord. Basagin ng patpat, itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay, ang bagay na ito ay parang napakaganda. Binata, susunod kong ituturo ang maliit na unggoy, at naghihintay ka rito. Sabi ng Heavenbreak ang Palace Lord. Mabuti, tumango si Yezuan. Sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita, isang system prompt ang tumunog sa kanyang ulo. Ding, ang Heavenbreak ang Palace Master ay nagsimula ng gabayan ng Heavenbreaker, at ang Heavenbreaker ay papasok sa isang estado ng pagkatuto at pansamantalang mawawala sa kontrol ng host. Nang marinig ito, nagulat si Yezuan. Nima, ngayon kahit si Pot Ian ay wala na sa kanyang kontrol, bagamat ito ay pansamantala lamang, ngunit dahil dito ang pakiramdam ng seguridad ni Yezuan ay lubhang nabawasan. Binasag ang langit, ngunit ang kanyang kasalukuyang pamatay na sandata, kung siya ay mawalan ng kontrol, paano kung makatagpo siya ng panganib? Gayunpaman, sa kabutihang palad, ito ay Xianbao Mountain, at kahit na ang Heavenbreak ang Palace Lord ay selyadong,
maaari pa rin niyang utusan ng mga banal na hayop na iyon sa antas ng Holy Spirit, kaya hindi siya dapat makatagpo ng panganib. Basta, gaano katagal ang proseso ng gabay na ito? Kabanata 1942, Black Yaw. 10 araw, kalahating buwan, o 1 taon. Para sa isang master ng level ng Heaven Breaking Palace Lord, kahit na ito ay 10,000 taon, ito ay tulad ng paglalaro. Kung ito ang kaso, si Yezuan ay tinatayang iiyak hanggang mamatay. Sa kabutihang palad, ang pag-usad ng patnubay na ito ay maiuugnay sa pag-unawa sa Breaking Heaven, at may tiwala si Yezuan sa Breaking Heaven, kaya dapat walang problema, tama ba? Sa susunod na yugto ng panahon, si Yezuan ay naghihintay dito, pinapanood ang Heavenly Palace Lord na ginagabayan ang Heavenly Breaking Heaven. Ang pamamalagi na ito ay kalahating buwan. Makalipas ang kalahating buwan, naabot ni Yezuan ang 3 ranggo na Great Sage, at matagumpay na nakapasok sa 7 ranggo na Great Sage, at ngayon kung ang huli ay nagsusuot ng Xuanshan Battle Armor, tinatansya na makakalaban niya ang isang Saint King level Master. Kasabay nito, sa nakalipas na kalahating buwan, ang Lord of the Heaven Breaking Palace ay nagturo ng Heaven Breaking Stick Method, upang ang Heaven Breaking 9 Sticks ay nasanay sa Heaven Breaking Stick, at ang lakas ng pag-atake ay napabuti ng husto. I didn't expect na ganun kagaling ang understanding mo, it's really beyond my expectations. Ang Heaven Breaking Palace Lord ay tumango ng may kasiyahan. Tumili. Sa oras na ito, humakbang si Yezuan at sinabing, Senyor, pagkatapos ay umalis na tayo at pumunta sa Bull Demon Ridge. Panipi. Ayos lang, sa lakas ngayon ng munting unggoy, hindi ka dapat magkaproblema. Tumango ang Heaven Breaking Palace Lord. Column. Sa sandaling iyon, niyakap lang ni Yezuan ang kanyang kamao sa Heaven Breaking Palace Master, at pagkatapos ay diretsyong umalis. Para kay Wei Jin, nanatili siya rito, dahil hindi hinahanap ni Yezuan ang Palace Master ng Demon Snake Palace sa pagkakataong ito, kundi ang Palace Master ng Demon Cow Palace. Sinabi ng Heaven Breaking Palace Lord kay Yezuan ang lokasyon noon, at medyo malayo ito sa Xianbao Mountain, kaya kinailangan ni Yezuan na maglakbay ng ilang sandali upang makarating doon. Siyempre, kahit na hindi sabihin sa kanya ng Heaven Breaking Palace Lord ang direksyon, makikita pa rin ni Yezuan ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon na may mga sungay. Pagkatapos ng lahat, nag-utos siya ng death chase sa kabilang partido. Tumagal ng humigit kumulang 10 araw upang magmadali, at pagkaraan ng 10 araw, pumasok si Yezuan sa Bull Demon Ridge. Ngayong naabot na ng Heaven Breaker ang 9-rank Great Sage, isang hakbang na lang ang layo niya sa banal na espiritu, at mas malakas na ang kanyang lakas kaysa sa ordinaryong Saint Kings. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso, ang lakas na ito ay maaaring lumaganap na sa Bull Demon Ridge, ngunit sa pagkakataong ito ay dumating siya, hindi para walisin ang Bull Demon Ridge, ngunit para hanapin ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon na may mga sungay. Sa oras na ito, nakita niya na ang salitang Escarlata na pagpatay ay hindi malayo sa unahan, ito ay isang bulubundukin, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaking may mga sungay ay nasa loob. Noon, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon na may mga sungay ay puwersahang inalis ang mapangwasak na Ghost Dragon, na naging dahilan upang tumakbo si Yezuan ng napakatagal, at ngayon, sa wakas ay natagpuan na niya ito. Kung ang lakas niya ay hindi kasing lakas ng Breaking the Sky, dapat bugbugin siya ng husto para maibsan ang puot sa puso ko. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso, nakapasok siya sa bulubunduking iyon. Sa oras na ito, sa gitna ng bulubundukin, mayroong isang Cowhorn Mountain. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may oxhorn, na may relasyon kay Yezuan noong araw na iyon, ay nagtago rito. Hindi nagtagal, dumating si Yezuan. Sa Oxhorn Mountain, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking may oxhorn ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, at kaagad pagkatapos, naramdaman niya ang isang mahinang hininga na papalapit. Tinitigan niya ito, bahagyang nagulat ang ekspresyon niya. Nahanap mo na. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin kay Yezuan, na mabilis na nagwawalis, at hindi maiwasang magsalita. Nasaan ang tadyang? Hindi umimik si Yezuan, at direktang nagtanong. Ikaw, pumasok ka at tingnan mo. Hindi sinagot ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang tanong, ngunit ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang isang malaking kuweba sa likuran niya. Nang marinig ito,
hindi napigilan ni Yezuan na sumimangot, at agad na naglakad papasok, at pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya ang malaking katawan ng world-destroying ghost dragon sa dulo ng kuweba. Sa wakas natagpuan ito, hanggat pumirma siya ng kontrata sa world-destroying ghost dragon, pagkatapos ay magagawa niya ang mga random na gawain, at sa oras na iyon, si Yezuan ay muling makakasama sa world-destroying ghost dragon. Gayunpaman, sa oras na ito, ang natutulog na ghost dragon ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, at pagkatapos ay ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, "Sino ka?" Panipi, sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagulat si Yezuan. Nakapagsalita ang mapangwasak na ghost dragon. Hindi yun ang punto ay bakit hindi niya kilala si Yezuan. "Hindi mo na ako kilala." Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Nagkataon lang na pumasok din ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mga sungay, at pagkatapos ay ipinadala ang mensahe sa Maltong Dragon na sumisira sa mundo. "Ikaw kasi," biglang bumangon ang mapangwasak na multo na dragon, at pagkatapos ay naging anyo ng tao, isang lalaking maitim ang balat. Ang katawan ng mapangwasak na demonyong dragon na iyon ay inookupahan ko na, kailangan kong magpasalamat pa sa iyo. Sabi ng lalaking maitim ang balat. Ano, dahil sa pangungusap na ito, nawalan ng bantay si Yezuan. Ang katawan ng Maltong Dragon na sumisira sa mundo ay inookupahan niya. "Sino ito? Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili, ang pangalan ko ay He Yao, at dati ako ang pinakamalakas na tao sa 12 Divine Beast Palace." Sabi ng lalaking maitim ang balat. Black Yao. Sa sandaling marinig ni Yezuan ang pangalang ito, agad siyang nag-react. Hindi ba siya ang master ng palasyo ng Demon Dragon Palace sa 12 Divine Beast Palace? Bastos! Galit na sambat ni Yezuan at direktang nagbigay ng utos sa sirang langit sa kanyang balikat. Patayin! Maglakas loob na agawin ang katawan ng maninira sa mundong Ghost Dragon at hanapin ang kamatayan. Sa isang iglap, ang sky-breaking na aura ay tumaas, at direktang itinaas niya ang kanyang kamay sa lalaking maitim ang balat ay isang stick. Nakakalokang stick. Oh, ang Heaven-Shattering Stick method ng Heaven-Breaking Palace Lord. Medyo nagulat si He Yao, pero hindi siya kumibo. Sa oras na ito, kahit na hindi siya isang banal na hari, hindi siya natatakot na masira ang langit. Kasi, may katabi siyang ibang tao. Bang! Ang patpat ng pagbasag ng langit ay hinarang ng nasa katanghaliang gulang na lalaking may sungay na mabilis na hamarang sa harap ni He Yao. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na may mga sungay ay hindi na selyuhan noon, ngunit malubhang na sugatan lamang, at ngayong nakabawi na siya sa gitnang antas na Saint King, hindi pa rin problema na kunin ang tungkod ng pagsira sa langit. Ang lakas naman, nagtaas ng kilay ang lalaking nasa katanghaliang gulang, at pagkatapos ng isang salita ng papuri, talagang itinaas niya ang kanyang kamay upang lumaban. Sa isang iglap, inawi niya si Pot Ian. Ang kasalukuyang lakas ni Pot Ian ay katumbas ng humigit kumulang ika-4 na baitang Saint King, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na may mga sungay ay isang ika-5 baitang Saint King, at siya ang master ng palasyo ng Demon Cow Palace ng 12 Divine Beast Palace, at ang kanyang lakas ay hindi gaanong simple. Gayunpaman, ang gawain ng pagsira sa kalangitan ay kaladkarin lamang ng mga sungay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Blackhorn, luo-luo, hulihin mo siya para sa akin. Galit na sigaw ni Yezuan. Sa panahong ito, ang Blackhorn at ang Falling Realm ay hindi pa bumagsak, kahit na hindi ito kasing husay ng Breaking the Sky, ngunit hindi problema ang pagharap sa Black Yao na ito ng 9-rank Holy Spirit level. Halatang hindi inaasahan ni He Yao na bigla silang magpapakitang dalawa, at nagmamadaling umatras, ngunit madali pa rin silang nahuli ni He Jiao at Luo Luo. Kasabay nito, tumigil din ang brute force ng Palace Master ng Demon Cow Palace at tumingin kay Yezuan. Si He Yao ay nakatakas sa kamatayan noon, at kinailangan niyang i-seal ang kanyang sarili, para mailigtas siya, isang paraan lang ang magagamit ko. Sabi ni brute force, pagkatapos ay maaari kang magsakripisyo ng iba. Napapikit si Yezuan at sinabi, hindi patay ang itim mong dragon, tutal okupado ko naman ang katawan nito. Hindi man mabayaran, pero ginawa kong dragon fetus. Sabi ni He Yao, biglang ibinuka ang kanyang bibig at nagluwa ng itim na bola, kasing laki lang ng kamao. Dragon fetus, ano yun?
Tumingin si Yesuan sa bilog na bola at hindi maiwasang magtanong. Kabanata 1943, Random Mission Change. Mauunawaan mo na ikaw ay binugbog pabalik sa orihinal nitong anyo, kung makakahanap ka ng angkop na bangkay ng dragon sa hinaharap, pagkatapos ay magagamit mo itong dragon fetus para buhayin ito. Sagot ni Heiau. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Yesuan na sumangot ng malamig, kung gayon, maaari pa kitang bugbugin hanggang mamatay at buhayin itong muli kasama ang dragon fetus, para tiyak na 10% ang fate. Panipi. Ang pangungusap na ito ay nagpang-inig din sa katawan ni Heiau, at dali-dali niyang sinabi, ito ay ang aking ina po, kaya ang aking katawan at ang katawan nito ay lampas sa 10% ng kasya, kung papatayin mo ako at ilagay ang dragon na fetus sa katawan, ito ay isang gawa ng pagsira sa sarili. Panipi. Natahimik si Yesuan. Si Heiau ang ninuno ng world-destroying demon dragon, at ang world-destroying demon dragon ay umunlad lamang pagkatapos makuha ang kaliskis ng world-destroying demon dragon, kaya maaaring mas mataas ang compatibility ni Heiau. Kahit na hindi ito mas mataas, kung ito ay 10%, ito ay masyadong nakakalito. Kung mamatay si Heiau, ilalagay ni Yesuan ang dragon na fetus sa katawan ng multong dragon na sumisira sa mundo, at hindi may iwasang mag-away ang dalawa, at ang dragon na fetus ng tadyang ay maaaring kainin ni Heiau sa oras na iyon. Pagdating ng panahon, magiging isang bangkay at dalawang buhay. Gayunpaman, gusto ni Yesuan na subukan ito, pagkatapos ng lahat, mayroon siyang kakayahang ibalik ang oras. Gayunpaman, sa mismong oras na ito, ding, ang random na gawain ay nagbago, gamitin ang dragon fetus para buhayin ang mundong sumisira ng ghost dragon, ang task reward, ang nabuhay na mundo destroying ghost dragon ay may 50% posibilidad ng mutation. Biglang tumunog ang isang system prompt. Si Yesuan, na orihinal na gustong patayin ang itim na yaw na ito, ay biglang tumigil. Random na mga misyon, hindi inaasahang nagbago, ito ang unang pagkakataon na ito ay lumitaw. Malamang, ang bagal niya, kaya nagkaganito. Then spare your life for the time being. It's best to cherish this body for me, otherwise hindi kita bibitawan. Mataimtim na sabi ni Yesuan. Ganyan kalaking tono ang binata, at wala ni isa sa mga taong nagsasalita sa akin noon sa tono na ito ang buhay. Malamig na bamantong hininga si Heiau. Dahil noon pa, bakit mo banggitin ulit? Ang alam ko lang madali na kitang makurot hanggang mamatay. Sagot ni Yesuan. Bagamat ang malupit na lakas ng Palace Master ng Demon Cow Palace ay makapangyarihan, maaari na ngayong hawakan ni Putian ang kabilang partido, at pagdating ng panahon, maaaring patayin ni Blackhorn at luho-luho si Heiau. Hindi nakaimik si Heiau, wala talaga siya sa kanyang pick sa oras na ito, kahit isang ikasampu sa taong iyon. Sa sandaling iyon, binawi ni Yesuan ang sirang kalangitan at inilagay ang gulong ng mga tadyang ng dragon sa lugar ng pagtatanim. Kung gugustuhin niya, makakahanap siya ng bangkay ng dragon ngayon, ngunit kung ang kapit ay mataas o hindi ay ibang usapan. Bukod dito, dahil naging ganito na ang mga tadyang, natural na gusto ni Yesuan na makahanap ng bloodline na mas advanced kaysa sa world-destroying demon dragon, upang sa mga reward sa pagkumpleto ng mga random na gawain, ang mga tadyang ay magiging mas malakas. Sa pagkakataong ito, sa katunayan, ito ay hindi isang hukay, ngunit isang pakikipagsapalaran. Dahil dito ay pinili ni Yesuan na iligtas si Heiau, kung hindi ay matagal nang namatay ang huli. Nakapunta ka na sa Xianbao Mountain at nakilala mo ang matandang unggoy na iyon, tama ba? Sa pagkakataong ito, biglang nagtanong si Brute Force. Hindi masama. Tumango si Yesuan. Ang nag-seal sa kanya ay ang 4 Divine Beast silang Heavenly Array ng 4 Divine Beast Family ng 4 Divine Beast silang Heavenly Array. Kung gusto mong i-unlock ang seal, kailangan mo ang dugo ng angkan ng 4 Divine Beast Family. Sabi ni Brute Force, may balita ka ba tungkol sa 4 Divine Beast Families? Sumimangot si Yesuan at nagtanong. Noon, dahil wala akong gamit para sa 4 Divine Beast Clan, nakatakas ako sa kamatayan at naka-recover lang sa mga sugat ko kanina. Gayunpaman, sa panahong ito, hindi ako nakaimik, ngunit nag-ambala sa pagsisiyasat sa 4 Divine Beast Families. Huminto ang Brute Force at sinabing, ang 4 na Divine Beast Families na sumire sa aking 12 Divine Beast Palaces noon ay lumipat na, ngunit mayroon pa silang isang sanga na natitira.
Ang sangay na ito, sa dulong hilaga, ay itinatag sa Valley of the Four Gods, ngunit ginamit ko ang lahat ng mga taon na ito upang bumuo ng isang teleportation array, na maaaring makarating sa paligid nito, at kung gusto mong pumunta doon. Sa araw na iyon, sa pilitan niyang inalis ang mapangwasak na Ghost Dragon, at pagkatapos ay isinakripisyo ito kay Heiao, kaya medyo nakaramdam siya ng utang na loob kay Yezuan, kaya sinabi niya kay Yezuan ang balita. Ang lambak ng apat na Diyos. Nanliit ang mga mata ni Yezuan. Ang Breakang Heaven ay anak ng Heaven Breakang Palace Master, at ang huli ay tinataka ng Four Gods silang Heaven Array, kaya natural na gustong iligtas siya ni Yezuan. Sa makatuwid, itong Valley of the Four Gods ang lugar na pupuntahan. Gayunpaman, pinalakas ng apat na Divine Beast families ang kanilang mga bloodline at mas malakas na kaysa dati, at maaaring may mga master sa Saint Monarch level. Ang lakas mo, natatakot ako na hindi ito sapat. Sabi ni Brute Force, Holy Monarch, bumulong si Yezuan sa kanyang puso, kung gayon, huwag kang abala, sabihin sa akin ang lokasyon ng teleportation array, at isusulat natin ito. Panipi, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Napaisip si Brute Force sa kanyang puso, at pagkatapos ay direktang ipinaalam kay Yezuan ang lokasyon ng teleportation array. Gayunpaman, sa mismong oras na ito, biglang tumaas ang kilay ni Brute Force na parang may naramdaman. Ano ang problema ng matandang baka? Sa nakikitang Brute Force na ganito, hindi maiwasan ni Heiao na magtanong. May ilang mga paghinga na papalapit, mid-rank Saint King. Brute Force, ito ang teritoryo mo, paano magkakaroon ng mid-level na Saint King na paparating? Naguguluhan na sabi ni Heiao. Hindi ko alam, lalabas ako at titingin. Habang nagsasalita siya, diretso siyang umalis at sumandal sa mga hiningang iyon. Mabilis ding sumunod sina Yezuan at Heiao, ngunit tiyak na hindi kasing bilis ng Brute Force ang kanilang bilis, at agad silang itinapon ng Brute Force. Boom! Biglang, may tunog ng labanan sa di kalayuan, na ikinagulat ni Yezuan. Dito sa Bull Demon Ridge, karamihan ay mayroong mababang antas ng Saint Kings. Paano magkakaroon ng ilang nasa gitnang antas na Saint Kings? At saka, kaya mo bang lumaban ng may malupit na puwersa? Ang labanang ito ay hindi maikli, at pagkarating ni Yezuan, nakita niya na ang Brute Force ay inaatake ng apat na binata. Sino ba ang sinabi ko? Ito pala ang scum ng Four Divine Beast families, and it should have come with my breath. Biglang sabi ni Heiao. Nang marinig ito, itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay. Ang apat na kabataang ito ay mula sa Four Divine Beast family. Sa ganitong paraan, makikita muli ng Heaven Breakang Palace Lord ang liwanag ng araw. Siyempre, dapat itong gawin kung silang apat ay mga inapo ng apat na Divine Beast families. Ang apat na Divine Beast families, sa pangkalahatan ay apat na tao ang lumalabas para sa isang team para magsanay, at gagamit sila ng mas malakas na lakas kapag nagsanib puwersa. Ang apat na tao na ito ay mga 4th grade Saint Kings lamang, ngunit maaari silang makipaglaban sa 5th grade Saint King ng Demon Cow Palace Master Brute Force, at ang kanilang lakas ay talagang mahusay. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Pagkatapos, ontolohiya, ang mahabang buhok na binata sa gitna ng apat ay biglang sumigaw ng malakas, at sa sumunod na sandali, siya ay naging isang balingkinita na berdeng celestial na dragon. Bilang karagdagan, ang iba pang tatlo ay pareho. Green Dragon, White Tiger, Vermilion Bird, Xuanwu, lahat dito. Nang makita silang naging katawan, mabilis na naging isang malaking itim na toro ang Brute Force na may iniisip sa kanyang puso, at ang kanyang katawan ay mas malaki kaysa sa kanilang apat. Na pinagsama, baliin ang langit, tulong. Sa sandaling iyon, sinabi ni Yezuan kay Pat Ian. Bagamat nakipaglaban si Fang Pat Ian ng may malupit na puwersa, hindi siya gumamit ng labis na lakas, at pagkatapos ng panahong ito ng paggaling, nagawa na niyang lumaban. Noong una, ang apat na kabataan ay nagsanib puwersa at lumaban sa isang tali na may malupit na puwersa, ngunit ngayon silang lima ay naging sariling katawan, at sila ay nakatali pa rin. Kabanata 1944, Lambak ng Apat na Diyos. Gayunpaman, nagbago ang sitwasyon nang sumali ang Breakang Sky sa laban. Bukod dito, mayroon ding killer feature si Yezuan. Mabilis niyang ipinadala ang tunog sa Brute Force, at pagkatapos ay nakahanap sila ng pagkakataon,
at ito ay sumabog sa isang iglap. Mapa ng 10,000 hayop, bayan. Ang Xuanshan Battle Armor sa katawan ng Heavenbreaker, pagkatapos matanggap ang utos ni Yezuan, mabilis na naging mapa ng 10,000 hayop. Sa isang iglap, ang 4 na kabataan ng 4 Divine Beast Clans, pati na rin ang kanilang malupit na lakas, ay bumaba lahat ng 70% ng kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Gayunpaman, matagal nang inaasahan ito ng brute force, kaya diretso siyang bumalik sa kanyang anyong tao. Ang Demon Ball ay pumapatong sa langit. Tinutukan ng brute force ng anyo ng tao ang puting tigre at naghagis ng suntok, direktang sumabog sa katawan nito at agad na bumagsak. Ang 4 Divine Beast families ay mahusay sa pamamaraan ng pinagsamang pag-atake, at ngayon sa pagbagsak ng pinakamalakas na pag-atake, ang White Tiger, ang lakas na maaari nilang gawin ay agad na bumababa. Hindi ito ang punto ay isang tao ang namatay, pagkatapos ang susunod na 3, walang dapat ikatakot. Fair na, ang berdeng dragon ay nagpakawala ng malakas na sigaw at mabilis na tumalikod at umalis. Sayang nga lang at hindi nila alam ang dahilan ng paghina ng kanilang lakas, kung tutuusin, sino ba ang may oras na mag-isip tungkol dito sa panahong ito ng matinding kahirapan? Sa sumunod na sandali, naabutan sila ng malupit na puwersa, at kahit si Xuanwu, na may pinakamalakas na depensa, ay nadurog hanggang sa mamatay sa pamamagitan ng brute force. Sa 4 na Divine Beast, 2 na lang ang natitira. Bilasan mo at mag-anyong tao. Ang mahabang buhok na binata ay nagmamadaling ipinadala ang mensahe sa kausap. Sa oras na ito, sa wakas ay nag-react siya, at nagsimulang bawasan ang kanyang lakas ng malupit na lakas, ngunit pagkatapos na maging anyo ng tao, walang ganoong limitasyon. Sayang naman at huli na. Ang Demon Ball ay pumapatong sa langit. Katatapos lang niyang magpadala ng tunog, at ang malupit na puwersa ay isang suntok, direktang sumasabog sa kanyang katawan, at nang siya ay naging anyo ng tao, mayroon lamang siyang kalahati ng kanyang katawan. Bastos! Sa huli, ang binata ng angkan ng Suzaku ay galit na napag-alitan, at mabilis na kinuha ang summons token upang iulat ang bagay. Ngunit sa oras na ito, biglang lumapit si Po Tian at nadurog gamit ang isang stick. Bang! Ang patpat na ito ay hindi tumama sa katawan ng kalaban, ngunit binaril ang token ng komunikasyon sa kanyang kamay. Pagkatapos, ang malupit na puwersa ay upang patayin ang nakaraan, at isa pang suntok. Ang binata ng angkan ng Suzaku ay naging anyo na ng tao, at sa suntok na ito, ginamit niya ang napakalakas na apoy upang pahinain ito, at pagkatapos ay kinuha ito ng husto. Gayunpaman, si Megatron ay muling naging Xuanshan Battle Armor at inilagay ito sa Breakang Heaven. Nakakagulat, nahulog ang patpat at nabasag sa ulo ng binata na agad na sumabog sa katawan nito. 4 na tao, lahat nahulog. Bagaman ito ang unang pagkakataon, ang kombinasyon ng Breakang Sky at Brute Force ay medyo maganda, at syempre, ang pangunahing kredito ay Megatron. Kung wala ito, ang brute force ay hindi makakapatay ng 2 tao ng ganoon kadali. Pagkaraang mamatay ang 4 na taong ito, mabilis na nagwala si Yezuan at walang humpay na iniligpit ang kanilang mga katawan. Soul Search. Ang 4 na taong ito ay hindi mga inapo ng 4 na Divine Beast families. Galit na saway ni Yezuan. Kung ang 4 na taong ito ay mga inapo, kung gayon ang Heavenbreaking Palace Lord ay maaaring basagin ang Selyu. Laking gulat ng brute force, si Yezuan ay nasa kaharian lamang ng Great Sage, at kaya niyang hanapin ang mga kaluluwa ng 4 na bangkay ng napakabilis, kahit na hindi niya maabot ang pamamaraang ito. Ang 4 na taong ito ay dapat na mula sa sangay ng Four Gods Valley, at dumating sila kasama ng hininga ng pagkawasak ng mundo. Sabi ni brute force, noong nagsasakripisyo si Heiyao, minsan siyang sumambulat ng malakas na aura ng pagkawasak, kaya naakit niya ang mga tao ng 4 Divine Beast Clan. Bagamat hindi na mabilang na taon na ang lumipas, gusto pa rin ng 4 Divine Beast Clans na makuha si Heiyao. Pagkatapos ng lahat, si Heiyao ay ang master ng palasyo ng Demon Dragon Palace, ang ninuno ng world-destroying Demon Dragon, at ang paggamit ng kanyang bloodline para palakasin ang bloodline ng Fengqing Dragon Clan ang pinakamagaling. Pagkatapos, ang host ay nakakuha ng Dragon Crystal, na maaaring gamitin sa pagpaparami ng Dragon Fetus. Ito ba ay simula? Nang marinig ito,
tumaas ang kilay ni Yezuan, Long Jing, maaaring kinuha ito ng binata ng Fengqing Dragon Clan sa kanyang katawan. Oo, sa sandaling iyon, sagot niya sa isip niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang Dragon Crystal ay maaaring aktwal na mag-breed ng Dragon Fetus, na nangangahulugan na kung ang Dragon Fetus ay makakahanap ng angkop na bangkay ng dragon sa hinaharap, ang pagkakasya ay magiging mas mataas, at ito ay madaling mag-mutate. Dahil ito ang kaso, patay na itong Fengqing Dragon Clan. Walang karagdagang adu, pagkatapos ay aalis na ako. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, diretso siyang umalis. Malamang na nagsisimula ng kumilos ang sangay ng 4 Divine Beast Families, kaya tinatansya na ang Bull Demon Ridge na ito ay hindi maaaring manatili, at ang Brute Force at Heiao ay dapat maghanap ng ibang lugar na mapagtatagwan. Pagkaalis ni Yezuan, mabilis din silang umalis sa Bull Demon Ridge. Sa oras na ito, pumunta si Yezuan sa long-distance teleportation array na itinatag sa pamamagitan ng Brute Force, at ang teleportation array na ito ay maaaring direktang i-teleport sa paligid ng Four Gods Valley, na makakatipid ng maraming oras. Makalipas ang ilang araw, nakalusot ang host, at ito ang kasalukuyang 6th rank Great Sage. Si Flame Ghost King, Megatron, at Heaven-breaking God Ape ay nakalusot, at sila ay kasalukuyang isang first-grade Holy Spirit. Ang Heaven-breaking God Ape ay sa wakas ay nakapasok na sa Holy Spirit Realm, at ang lakas nito ay mas malakas pa kaysa dati. Hindi nagtagal pagkatapos na makalusot si Yezuan at ang iba pa, sa wakas ay nakarating siya sa teleportation array na ginawa ng Brute Force. Wow! Gumagalaw ang hanay ng teleportasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-teleport si Yezuan sa kanyang destinasyon, lumingon siya para tingnan, at nalaman niyang napakalayo niya mula sa teleportation point sa oras na ito, at kung hahayaan niya siyang magmadali, hindi niya alam kung gaano katagal bago makarating. Ang Valley of the Four Gods, sa hilaga ng teleportation array na ito, at ang Four Divine Beast Clan ay hindi ako kilala, ngunit madali para sa akin na kumilos. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso, ipagpatuloy lang ang kanyang paglalakbay. Pagkaraan ng halos 2 araw, sa wakas ay nakarating siya sa labas ng lambak ng 4 na Diyos. Ang 4 Divine Beast Family sa Valley of the Four Gods ay isang sangay, ngunit marami ring malalakas na tao sa loob nito. Ayon sa Brute Force, ang pinakamalakas ay isang 7 ranggo na banal na hari. Ang lakas na ito ay hindi isang bagay na kayang harapin ngayon ni Pat Ian, ngunit hindi pa handa si Yezuan na labanan ito ngayon, ngunit tumatagal ng kanyang oras. Sa pangkat ng mga tao. Sa oras na ito, biglang tinitigan ito ni Yezuan at nakakita ng isang team. Ang 4 na Divine Beast Families, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ay 4 na pamilya na bumubuo ng isang pangkat ng 4, o isang pangkat ng 8 tao na naglalakbay, na mas ligtas. Sa oras na ito, ang pangkat na umalis sa Valley of the Four Gods ay kapareho ng araw na iyon, at lahat ito ay nasa antas ng 4-ranked Saint Kings. Nagkataon na sila ang naging target ni Yezuan. Hindi alam ng pangkat na ito kung saan ito pupunta, gayunpaman, sinusundan siya ni Yezuan sa likod, at nang dumaan sila, hinayaan ni Yezuan na masira ang kalangitan. Nakasuot ng Xuanshan Battle Armor, tumakbo si Po Tian sa lupa at tumangay sa kanilang 4. May kakaibang maliit na unggoy. Natuklasan ng isa sa mga tao sa koponan si Pat Ian, ngunit dahil si Pat Ian ay isang kaharian ng Holy Spirit sa unang baitang, hindi niya ito sineseryoso. Gaano karaming lakas ng pag-atake ang mayroon ng isang maliit na bagay. Silang 4 ay mga banal na hari na may 4 na ranggo, nakatayo roon ng hindi kumikibo. Hindi ito isang bagay na kayang basagin ng mga ordinaryong tao ang kanilang mga depensa, kahit na sila ay mga banal na hari sa ikalawang baitang, lalo pa ang pagsira ng langit ng unang baitang banal na espiritu. Gayunpaman, nagkamali sila. Pagkalapit ng langit, bigla niyang isinakripisyo ang kanyang sandata at binasag ito sa pinuno. Nakakalokang stick. Ang patpat na ito ay agad na dudurog sa pinuno hanggang sa mamatay. Spike. Kabanata 1945, Nakatagong Killing Machine. Ang 3 pa, na nakatingin sa kasama nilang nabasag sa sarsa ng karne, lahat ay natigilan. Bago pa sila makapag-react, nahulog ang pangalawang stick ng Breakang Sky. Boom! Isa pang lalaki ang nahulog. Sa ngayon, nakatayo pa rin ang mga tao ng pamilyang Xuanwo at White Tiger,
At pagkatapos nilang makitang patay ang dalawa, mabilis silang bumaling sa kanilang mga katawan. Mag-ingat ka, sa oras na ito, mabilis na hinaranggan ng Xuanwu Master ang harapan ng kausap, at nagkataong nabasag ang langit gamit ang isang stick na nahulog at nabasag sa shell ng Master ng Xuanwu. I-click. Isang malutong na tunog lang ang narinig ko, at ang baw ng likod ni Xuanwu ay nabasag, at ang katawan ay lubhang napinsala. Nagulat ang White Tiger Clan Master. Si Xuanwu, nakilala sa kanyang kapangyarihan sa pagtatanggol, paano siya mabato hanggang mamatay sa isang suntok. Bukod dito, siya ay binato hanggang sa mamatay ng isang maliit na unggoy sa antas ng isang unang klaseng banal na espiritu. Napaka-fake. Sa 4 na tao, 3 sa kanila ang namatay sa bilis ng kidlat, at kahit na ang natitirang White Tiger Clan Master ay ang pinakamalakas na pag-atake sa 4 Divine Beast Clan, hindi ito kasing lakas ng Break on the Sky. Hindi nagtagal, namatay din ang ika-4 na tao, at binato din ng langit hanggang mamatay. Hindi mahalaga kung sino man ito, ang pagsira sa langit ay isang one-stick na solusyon, at ang lakas na ito ay napakalakas na kaya nakaramdam ng palpitation si Yezuan. Magaling. Pagkaraang mamatay ang 4 na taong ito, mabilis na sumibak si Yezuan, inilagay ang katawan ng 4 na tao sa planting space, at pagkatapos ay nagsimulang maghanap ng mga kaluluwa. Sayang lang at hindi rin descendants ng line itong 4 na tao. Sa mga sanga ng 4 na Divine Beast families sa Valley of the Four Gods, walang mga inapo. Medyo nadismaya si Yezuan, ngunit sinabi rin na ang mga inapo ay karaniwang nasa pangkalahatang angkan, paano sila nasa mga sanga. Gayunpaman, hindi mahalaga, gayunpaman, ang kasalukuyang target ni Yezuan ay ang Dragon Crystal. Sa susunod na yugto ng panahon, si Yezuan ay naglupasay sa labas ng Valley of the Four Gods, at nang makakita siya ng isang taong magaling mangbuli, umakyat siya. Bagamat isang sangay ang 4 Divine Beast family na ito, medyo marami sila, ngunit ang pagbagsak ng napakaraming mga disipulo ng pamilya ay tiyak na maakit ang atensyon ng mga nakatataas. Sa loob ng ilang araw, nagsimulang maging sandata ang lambak ng 4 na Diyos, dahil ang mga namatay ay kalalabas lamang ng lambak ng 4 na Diyos. Gayunpaman, ang panukalang ito ay walang silbi kay Yezuan, ngunit ito ay nasa mga bisig ni Yezuan. Sa oras na ito, ang Breaking Heaven ay nakalusot na sa ikalawang baitang Holy Spirit, at sa lakas nito, walang problema na direktang makapasok sa 4 Divine Beast Clan. Ang mga taong ito na nakadeploy ay hindi bababa sa 5th rank Saint Kings, at mayroon pang ang 6th rank Saint Kings na nagpapatrolya, ngunit paano ito? Naisip ni Yezuan sa kanyang puso, ibig sabihin, hayaan si Pat Ian na magpatuloy sa pagpapadala. Isipin mo na lang, isang pag-iral tulad ng 4 Divine Beast family, kung may makatagpo ng mababang antas ng Holy Spirit Beast, babantayan ba sila? Hindi. Sa makatuwid, ang mga taong ito ang naging target ni Yezuan. Hoy, may isang maliit na unggoy na ang aking anak na babae ay sumisigaw para sa isang alagang hayop kamakailan, kaya ito ay isang 5 ranggo na santong hari ang nag-isip sa kanyang puso, ngunit sa sumunod na sandali, biglang tumigil ang kanyang ngiti. Nakita niya ang isang malaking anino ng isang stick na nahulog, at pinanood ang anino na nabasag sa kanyang ulo. Poof! Direktang sumabog ang ulo nitong 5 ranggo na santong hari, kasama ang kanyang katawan. Mamatay. Matapos mamatay ang taong ito, mabilis na nagwala si Yezuan at kinuha ang kanyang katawan. Isa pa itong Dragon Crystal, at nasa level din ito ng 5 grade Saint King, na maaaring magpalakas ng Dragon Fetus ng ribs. Umabot na sa 10% ang antas ng pagtatanim ng Dragon Fetal ng pork ribs. Sa oras na ito, biglang napansin ni Yezuan ang pagbabagong ito. Kapag ang antas ng paglilinang ay umabot sa 100%, maaari kang makapasok sa bangkay ng dragon, at kung ito ay umabot sa 200%, pagkatapos ay mayroong 50% na posibilidad ng mutation. Kung mas naaabot ang antas ng cultivation, mas mahirap itong pagbutihin, at tataas ito sa 200, at hindi alam ni Yezuan kung makakamit niya ito kahit nasirain niya ang 4 na Divine Beast families. Gayunpaman, hanggat umabot ito sa 200%, pagkatapos ay mayroong 50% na pagkakataon ng mutation pagkatapos na mabuhay muli ang mga tadyang, kasama ang 50% na ibinigay ng random na gawain, ito ay 100% na mutation.
Sa makatuwid, kahit na ang antas ng paglilinang ng Dragon Fetus ay hindi pa umabot sa 200% pagkatapos na wasakin ang Fengqing Dragon Clan, kailangan ni Ye Zuan na magpatuloy, na nagsisikap na kumpletuhin ang antas ng paglilinang ng lubos. Dahil sa sinabi niyan, sa pagkakataong ito, wala pang 5th grade Saint King Masters na ipinadala ng 4 Divine Beast Clans, 4 lang. Ngayong patay na ang 5-rank Saint King na ito, tiyak na malalaman na ito ng 4 Divine Beast Families, kaya dapat kumilos ang Breaking Heaven sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, gaano man kabilis ang Sky Breaking Speed, hindi ito maaaring mas mabilis kaysa sa token ng komunikasyon. Pagkatapos ng Breaking Heaven at pagpatay sa pangalawang 5-rank Saint King, nagkita lang ang dalawa pa, ngunit wala itong epekto, si Breaking Heaven lang ang nakapagbomba ng dalawa. Pagkatapos ng isa pang malaking labanan, ang 45 baitang banal na hari na ipinadala ng 4 na Divine Beast Families ay bumagsak lahat. Para sa 6 na ranggo na Saint King, dahil inutusan siya ni Ye Zuan na habulin at patayin siya hanggang mamatay, wala siyang nakitang anumang bakas ng Breaking the Sky. Sa oras na ito, ang loob ng Valley of the Four Gods ay sumasabog na. Mayroong 4 na Valley Master sa 4 na God Valley na ito, sila ang mga patriarka ng 4 na pangunahing sangay ng pamilya, at lahat sila ay nasa antas ng 7 ranggo na Saint King. Ngayong namatay na ang 4 na santong hari sa ika-5 baitang, sapat na para sa kanila na bigyang pansin ito, tutal, halos 10 hari sa ika-5 baitang sa bawat pamilya. Kaya naman, nagpasya silang magpadala ng mas maraming lalaki sa pagpapatrolya upang alamin ang mga pumatay sa kanilang mga tao. Ngunit sa pagkakataong ito, natutong maging masunurin si Ye Zuan, at para mapadali, naghintay pa siya sa labas ng ilang araw. Hindi nila ito ginawa hanggang sa makalusot sila sa 3 dragong banal na espiritu. Matapos masira ang kalangitan, maging ang 6-rank Saint King ay kinailangan niyang batuhin hanggang mamatay, ngunit hindi pa rin siya sumugod sa 4 Divine Beast Clan, ngunit binomba at pinatay ang mga Patrol Masters ng 4 Sacred Beast Clans sa labas. Ang 4 na Divine Beast Families ay napakaingat na ngayon, sa orihinal ay hinayaan nila ang 5-rank Saint King na magpatrol, ngunit ngayon ang 4 na mahusay na pamilya ay nagsanib puwersa upang bumuo ng isang team ng 5-rank Saint Kings upang kumilos, upang kahit na makatagpo sila ng 6th-rank Saint King, hindi sila matatakot. Nakakalungkot na wala pa rin itong silbi para kay Ye Zuan. Gamit ang maliit na katawan na iyon at ang kaharian ng 3 ranggo na banal na espiritu, tahimik na nilapitan ni Pu Tian ang mga pangkat na iyon, at pagkatapos ay biglang kumilos, mabilis na binomba ang kabilang partido. Kasama ng Death Chase Order ni Ye Zuan, mahusay niyang maiiwasan ang 6th-rank Holy Spirit. Sa wala pang isang araw, ang 4 na Divine Beast Clans ay dumanas ng matinding pagkatalo, na nagdagdag ng hanggang 25 ranggo na Saint Kings, at bawat pamilya ay namatay na 5. Sa ganitong paraan, ang 4 na Patriarch ng sangay ng 4 Divine Beast Family sa wakas ay hindi napigil ang kumilos. Gayunpaman, muling nagtago si Ye Zuan, naghahanda na gumawa ng isa pang hakbang pagkaraan ng ilang sandali. Iutos mo sa lahat ng bata na huwag lumabas. Sa ilang araw pa, si Pu Tian ay lumaki na sa kaharian ng 4 na Divine Spirit, at ngayon ay mayroon na itong lakas upang sirain ang sangay na ito ng 4 Divine Beast Clan. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, nagpasya si Ye Zuan na dumiretso sa Valley of the Four Gods. Bago ito, handa na rin siya, ibig sabihin, gamitin ang Soul Bell para kontrolin ang isang anak ng 4 Divine Beast Family. Upang maging tumpak, ito ay isang 4 na ranggo na Saint King ng Fengqing Dragon Clan. Sa oras na ito, kinuha ng 4 na ranggo na banal na hari ang sirang langit at pumasok sa Valley of the Four Gods. Baliin ang langit, kumilos ayon sa plano. Namilog ang mga mata ni Ye Zuan. Pagdating niya sa Wind Dragon Valley, direktang nag-utos si Ye Zuan. Kabanata 1946, Patayin. Sa oras na ito, kinukuha ng 4-rank Saint King ang Broken Heaven at nakasandal sa tirahan ng Patriarch ng Wind Qinglong Clan. Kung maaari mong patayin ang Patriarch na ito sa ilang segundo, kung gayon ang mga bagay ay magiging madali, at pagdating ng panahon, kahit na ang iba pang 3 patriarka ay magsanib puwersa, hindi nila magagawang basagin ang kalangitan. Hindi nagtagal, kinuha ng 4-rank Saint King ang Broken Heaven at pumunta sa paligid ng tirahan ng Patriarch ng Wind Dragon Clan.
Susunod, ang 4-rank Saint King ay walang paraan upang makalapit, kaya hinayaan na lamang niya si Pot Ian na kumilos ng mag-isa. Hoy, ang cute na unggoy! Sino ang kumuha nito? Papasok na yan, hayaan mo na. Ang mga tao ng Wind Green Dragon Clan, na nakikita na ang Breaking Heaven ay nasa antas lamang ng banal na espiritu, ay hindi ito pinansin. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang mga kabataan sa Fengqing Dragon Clan ay may mas mataas na kaharian kaysa sa 4 na ranggo na Holy Spirit of Heaven Breaking. Sa huli, matagumpay na nakarating ang Breaking Heaven sa tirahan ng Patriarch ng Wind Green Dragon Clan. Ngayon, ang Patriarch ng Wind Green Dragon Clan ay nagkataong bumalik mula sa patrol at nagpapahinga. Naramdaman niya ang hininga ng Breaking Heaven, ngunit ang kaharian ng huli ay masyadong mababa, kaya hindi niya masyadong pinapansin. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang hangin ay biglang lumitaw. Matapos matanggap ang utos ni Yezuan, si Megatron, na naging manipis na karayom, ay muling naging Xuanshan Battle Armor. Matapos isuot ang Xuanshan Battle Armor, ang kanyang pangangatawan ay lubos na bumuti. At ito ay isang stick na nakatutok sa Patriarch ng Fengqing Dragon Clan. Phew! Umiihip ang hangin. Nanlaki ang mga mata ng Wind Green Dragon Clan Patriarch, at nang makareact siya, biglang nahulog ang malaking stick shadow. Boom! Ang Patriarch ng Wind Green Dragon Clan ay tinamaan, at malubhang nasugatan at malapit nang mamatay sa isang iglap. Bagamat isa itong 7 ranggo na Saint King, sa harap ng isang makalangit na pag-atake, mayroon siyang higit sa sapat na puso at hindi sapat na lakas. Sinamantala ang katotohanan na ang kabilang partido ay malubhang nasugatan, muling nabasag ni Putia ng isang stick, at ang suntok na ito ay kumitil sa buhay ng Patriarch ng Fengqing Dragon Clan. Magaling! Nang makita ito, mabilis na nabasag ni Yezuan ang kawalan at inilagay sa ere ang katawan ng Fengqinglong Clan Patriarch. Pagkatapos, muling umatake ang Breaking Heaven. Sa pagkakataong ito ay tina-target ang dalawang 6-rank Saint King sa Wind Green Dragon Clan. Sa sandaling ito, ang mga tao sa Wind Dragon Valley ay hindi alam kung ano ang nangyayari, at nakarinig lamang sila ng dumadagandong na tunog. Bago pa makapag-react ang ibang clansmen, halos patay na ang mga nangungunang pinuno ng Fengqing Dragon Clan. Matapos patayin ang dalawang Saint Kings na iyon sa ika-6 na ranggo, pinawi ng Breaking Heaven ang natitirang 5 ranggo na Saint Kings. Pagkatapos ay simulan na natin ang palabas. Blackhorn, lunukon mo. Direktang pinakawalan ni Yezuan ang itim na sungay, at sa sandaling lumitaw ang huli, nasa ontological state na siya, ibinuka niya ang kanyang bibig, at isang kakaibang enerhiya ang bumalot sa paligid. Lunok. Sa susunod na sandali, ang lugar na ito malapit sa itim na sungay ay direktang nilamon niya at lumitaw sa lumalamon na espasyo. Hindi pa ito tapos, ngayong wala ng tao sa bayan ang Wind Green Dragon Clan, kayang linisin silang lahat ng Blackhorn. Bago makapag-react ang iba pang 3 malalaking pamilya, ang Wind Green Dragon Clan sa Wind Dragon Valley ay nilamon lahat ng Blackhorn sa lumalamon na espasyo, at wala ni isa man lang natitira. Bagamat ang Wind Green Dragon Clan ay isang sangay lamang, medyo kakaunti ang mga tao, at ngayong lahat sila ay nilamon na sa devouring space, sila ay naging mga subordinate ni Yezuan. Siyempre, hindi sapat na malupit si Yezuan para pumatay ng napakaraming tao. Pinilit lang niyang ilabas ang mga Dragon Crystal sa katawan ng mga Fengqing Dragon na ito at ginamit ang mga ito para alagaan ang Dragon Fetus. Sa sandaling ito, ang Dragon Fetus ng ribs ay lumampas sa 50%, at kung babalik ka sa kalahati, maaari kang maipanganak na muli. Thought, lumabas na rin sa wakas ang 3 pang pamilya. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin si Yezuan sa grupo ng mga figure na tumawid sa kalangitan at lihim na ngumiti. Nagkataon na nakatapos na si Pot Ian ng pahinga at makakalaban na ulit. Paano ito posible? Ang Fenglong Valley ay naging isang kasiraan, at wala ni isang damo na tumutubo. Anong nangyayari? Saan sila nagpunta? May nagpadala lang sa akin ng mensahe na may itim na dragon sa langit sa itaas ng Wind Dragon Valley at nilamon ang lahat. Nagulat ang mga tao ng iba pang 3 pamilya. Sa oras na ito, nagkataon na nakita nila si Yezuan sa mga guho, at agad na tumawid. Anak, sino ka? Tanong ng isang matandang lalaking pula ang buhok. Ito pala ang Patriarch ng Suzaku Clan, at matagal na akong naghahanap. Nakangiting sabi ni Yezuan. Kilala mo ako.
Kumunot ang noo ng mapula ang buhok. Paanong hindi mo malalaman, kasi gusto kitang patayin. Ngumiti si Yezuan at sinabing, tumayo. Panipi, sa isang iglap, si Breaking Heaven, na nakasuot ng Xuanshan Battle Armor, ay tinawag ni Yezuan mula sa lumalamon na kalawakan, at direktang lumitaw sa harap ng pulang buhok na matandang lalaki. Nakakagulat, ang pagkabasag ng langit at pagtataas ng kanyang kamay ay isang suntok, diretsyong nabasag sa pinto ng mukha ng mapupulang buhok, at agad na nabasag ang kanyang ulo. Ang pangunahing punto ng walang kamatayan ay ang walang kamatayang puso, ngunit pagkatapos na makapasok sa santo, ang ulo at puso ay naging susi muli. Ang suntok na ito ay direktang pinatay ang pulang buhok na matanda sa ilang segundo. Mayroon lamang 47 ranggo na santong hari sa 4 na lambak ng Diyos na ito, at isa lamang ang namatay, at ngayon ay isa pa ang namatay, kaya 2 na lamang ang natitira. Ang natitirang mga patriarch ng White Tiger Clan at ng Xuanwu Clan, ang isa ay ang pinakamalakas na pag-atake, at ang isa ay ang pinakamalakas na depensa, ngunit ito ay pareho sa harap ng Broken Heaven. Nakakagulat, muling binaril ni Breaking Sky, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ito nabasag mula sa itaas hanggang sa ibaba, ngunit na-sweep. Isang stick shadow ang dumaan sa karamihan, direktang sumasabog sa katawan ng isang individual, at hindi mabilang na mga bangkay ang nahulog mula sa himpapawid. Bilang karagdagan, hindi alam ni Hejiao kung kailan siya pumunta sa gilid, ibinuka ang kanyang bibig, at nilamon ang mga natatakot na bata ng 4 na Divine Beast families. Sa isang kisap mata, halos kalahati ng iba pang 3 pamilya ang namatay. Ang lakas-lakas, bilis magpalit ng katawan. Ang Xuanwu Clan Patriarch ay galit na sumigaw, naging Xuanwu Body, at nakipag-isa sa iba pa upang bumuo ng isang defensive formation. Defensive formation, kapaki-pakinabang ba ito? Ngumisi si Yezuan. Basagin ang langit at hampasin muli. Bang! Nahulog ang isang patpat, at kahit na hindi nasira ang defensive formation na ito, halos nandoon na. Nakakagulat, nang dama po ang pangalawang stick sa defensive formation na ito, ang defensive formation na ito ay agad na bumagsak, at kasabay nito, ang mga Xuanwu Master na iyon na gumamit ng banal na kapangyarihan upang itayo ang defensive formation na ito ay lahat ng counter-attack. Ang sentro ng defensive formation ay ang Patriarch ng Xuanwu Clan, pagkatapos masira ang formation, siya ang pinakamalubhang nasugatan, at bumukas ang malaking bibig ng pangunahing katawan, bumulwak ang isang subo ng dugo. Mapangahas si Hugh, isang malakas na sigaw ang umalangaw sa gilid, at ang mga master ng White Tiger Clan, na lahat ay naging katawan ng White Tiger, ay direktang pumunta sa Breaking Sky at pinatay sila. Bagamat sinabing imposibleng makabuo ng 4-god battle array, hindi mababawasan ang lakas ng pag-atake ng White Tiger Clan, at agad nitong pinaligiran ang makalangit na grupo. Kaya lang nagulat sila sa sumunod na eksena. Napunit ng puting tigre ang kuko ng langit. Tinutukan ng Patriarch ng White Tiger Clan si Pat Ian at humawak ng kuko, ngunit sa kanyang sorpresa, nabigo itong saktan si Pat Ian. Paano magiging malakas ang depensa? Nagulat ang Patriarch ng White Tiger Clan. Dapat mong malaman na ang kanyang kuko ay maaaring mag-iwan ng mga bakas sa likod na shell ng katawan ng master ng Xuanwu, ngunit hindi nito masasaktan ang maliit na unggoy na ito sa antas ng banal na espiritu. Ano ang pinagmula ng maliit na bagay na ito? Nagulat na lang siya, hamampas ulit ang Breaking Heaven. Kabanata 1947, Master of the Clan. Nakakagulat. Muling hamampas ang Breaking Heaven, at tinamaan ng isang suntok ang Patriarch ng White Tiger Clan, ngunit sa oras na ito, nag-iingat na ang huli, kaya hindi siya napatay ng isang suntok. Sa kabilang banda, muling lumamon ang itim na sungay, at nilamon ang ilang tao sa loob. Sa sandaling ito, ang Patriarch ng White Tiger Clan ay malubhang nasugatan, at kahit na hindi siya malubhang nasugatan, hindi siya makalusot sa depensa ng kalangitan. Sa laban na ito, wala talagang suspense. Hulihin ang batang iyan. Gayunpaman, ang Patriarch ng White Tiger Clan ay nakakaramdam pa rin ng kakaiba at mabilis na sinabi. Arrest me, it's so naive. Nanliit ang mga mata ni Yezuan, at mabilis siyang bumaon sa Void Gate at nawala sa mga mata ng lahat. Susunod, tulad ng inaasahan ni Yezuan, pinatay ng Breaking Heaven ang lahat ng master ng Xuanwu Clan at White Tiger Clan, habang ang iba ay nilamon ng Black Horn. Ngayon, sa lumalamon na espasyo,
sapat na ang 4 na pamilya ng banal na hayop. Nang matapos ang usapin, muling nabasag ni Yezuan ang kawalan at bumalik. Gayunpaman, para sa kanya, ang Vermilion Bird Clan, ang White Tiger Clan, at ang Xuanwu Clan ay tila walang silbi, at ang mga Dragon Crystal ng Fengqing Dragon Clan ay maaaring gamitin upang magparami ng fetus ng dragon. Gayunpaman, sa mismong oras na ito, boom! Biglang, 3 malalakas na hininga ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Yezuan. Tumangala si Yezuan at nakitang 4 na nasa katanghaliang gulang na tao. Napakalakas nito, mas malakas pa ito kaysa sa 4 na ulo ng pamilya. Hindi bababa sa ika-8 ranggo na santo hari o kahit na sa ika-9 na baitang Saint King. Nagulat si Yezuan. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay dumating pa. Sa likod ng 4 na nasa katanghaliang gulang na ito, talagang may isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may gininto ang buhok sa buong katawan, at pagkatapos na makita ni Yezuan ng malinaw ang mukha ng kabilang partido, nalaman niyang ang Heaven-breaking Palace Lord pala ang nakatatak sa Xianbao Mountain. Anong nangyayari? Nasira ang sangay na ito. Ano ang nangyayari? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Bago niya ito maisip, sinabi ng Heaven-breaking Palace Lord, "Bilasan mo, sila ang mga tao ng 4 Divine Beast Clan." Panipi, sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nabigla si Yezuan. Paano nakarating dito ang mga tao ng angkan ng Xuanwu? Nahuli ng angkan ng Xuanwu ang isa sa aking mga inapo at nalaman na maaari rin itong palakasin ang kanilang bloodline, kaya naisip nila ako, pumunta ka kaagad, huwag hayaang mahanap nila ang maliit na unggoy. Sabi ng Heaven-breaking Palace Lord. Nang marinig ito, medyo naintindihan ni Yezuan. Noon, ang 4 na Divine Beast families ay nakatutok sa 12 Divine Beast Palaces, kaya nagsimula ang isang mahusay na digmaan. Upang maging tumpak, dapat ay ang Demon Dragon Palace, ang Demon Tiger Palace, at ang Divine Bird Palace ng 12 Divine Beast Palaces. Ang 3 bloodline na ito ay maaaring gamitin upang palakasin ang mga bloodline ng Green Dragon, Vermilion Bird, at White Tiger. Pagkatapos, biglang natuklasan ng Xuanwu Clan na ang bloodline ng Heaven-breaking God Ape ay maaari ding palakasin ang kanilang Xuanwu bloodline, kaya naisip nila ang Heaven-breaking Palace Master na hindi nila pinansin noon. Kaduguman ni Xuanwu o ang Heaven-breaking God Ape, malakas ang depensa nila, kaya tama lang. Ang hininga ng bloodline sa katawan ng munting unggoy na iyon ay parang kapareho ng matandang unggoy na nasa likod niya, at ito rin dapat ang bloodline ng Heaven-breaking God Ape. Ang unang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nag-isip sa kanyang puso, at nag-utos, hulihin sila. Panipi, hindi maganda, nagbago ang mukha ni Yezuan. Kakalaban lang ni Pu Tian sa isang malaking labanan, at bagamat sinabi niya na siya mismo ang nagwasak sa sangay na ito ng 4 na Divine Beast families, ito ay sa anyo ng isang sneak attack kung tutuusin. Kung ito ay isang head-to-head, natatakot ako na hindi ito gagana. Pagkatapos ng lahat, ang 4 na Divine Beast families ay mahusay sa 4 na tao na battle formation, at kung ang 4 na Patriarch ay magsanib puwersa upang masira ang kasalukuyang kaharian, hindi pa rin sila maaaring patayin. Higit pa rito, ang 4 na nasa katanghaliang gulang na nasa harap niya ay ang mga master ng 4 Divine Beast Clan, kahit man lang ang 8th-rank Saint King. Sa kaso ng one-on-one, walang kapangyarihang lumaban kapag nabasag ang langit, lalo pa ang 4 na taong nagsanib puwersa. Maglakad. Nagdesisyon kaagad si Yezuan, direktang ginamit ang kasanayan sa pag-rewind ng oras, at agad na bumalik sa nakaraan. Ang Heaven-breaking Palace Lord ay mayroon ding death chase order na naiwan sa kanyang katawan, kaya kahapon lang bumalik si Yezuan. Sa oras na ito, ang 4 na Divine Beast families ay hindi pa nawawasak, kaya sumugod si Yezuan upang sirain silang muli, at pagkatapos ay mabilis na nilamon ang lahat ng mga tao ng 4 Divine Beast families sa devouring space, kaya umalis. Hindi nagtagal, nakita niyang muli ang 4 na nasa katanghaliang gulang, pati na rin ang Heaven-breaking Palace Lord na nahuli. Sa mga mata ni Megatron, nakita ni Yezuan na ang 4 na nasa katanghaliang gulang na mga taong ito ay nanatili sa himpapawid ng ilang sandali, at pagkatapos ay niyanig ang lupain, lumabas na sa ilalim ng Valley of the Four Gods. Mayroon ding teleportation array. Bagamat hindi alam ng 4 na taong ito kung sino ang Samaira sa sanga ng 4 na Divine Beast at kung bakit ito nawasak, hindi mahalaga,
Gayunpaman, ang pamilyang Four Divine Beast ay naging 12-dosenang mga sanga. Hindi nagtagal, umalis ang 4 na taong ito kasama ang Heavenbreaking Palace Master. Pagkatapos ay sinulyapan ito ni Yezuan at nalaman na ang Heavenbreaking Palace Lord ay nagpakita ng napakalayo sa kanya. Sa kabutihang palad, hindi nasira ng kabilang partido ang teleportation array, kaya handa si Yezuan na mag-teleport para tingnan. Makalipas ang halos kalahating araw, naramdaman ni Yezuan na malapit na matapos ang oras, kaya naglakad siya papunta sa teleportation array, at pagkatapos ay gumamit ng ilang banal na bato para mag-activate. Wow! Nagsimulang gumana ang teleportation array, at pagkatapos ay nag-teleport si Yezuan sa kanyang destinasyon. Sa pagkakataong ito, sinubukan niya ang paraan upang makita kung saan nag-teleport ang teleportation array na ito. Pagkababa niya, nakaramdam siya ng isang malakas na aura, at mabilis niyang ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin, at natagpuan ang kanyang sarili sa isang palasyo ng teleportasyon. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi siya malayo sa Heavenbreaking Palace Lord. Anak, saan ka nanggaling? Biglang, isang hindi pamilyar na boses ang nahulog sa tainga ni Yezuan. Nagmamadali ako at nakahanap ng teleportation array, kaya ako. Casual na sabi ni Yezuan. Ito ba ay isang pagkasira? Tanong ng isang guard sa tabi niya. Oo, tumango si Yezuan. Kung ganoon, umalis na tayo rito. Nakita ng gwardya na ito na ang kaharian ni Yezuan ay masyadong mababa, at ayaw niyang magsalita ng marami. Nang marinig ito, mabilis na umalis si Yezuan sa teleportation palace, tinansya niya na ito ang foothold ng Four Divine Beast Branch, at ang lugar kung saan matatagpuan ang Heavenbreaking Palace Lord sa oras na ito ay dapat na pinuno ng Four Divine Beast Family. Sa sandaling iyon, unang nakahanap ng random na lugar si Yezuan para sumulong at nagsimulang hanapin ang kawalan. May butas talaga ang sinabi niya kanina, at gusto niyang humanap ng mapagtataguan kapag hindi nag-react ang kabilang partido. Nagsuot siya ng streamer invisibility cloak at nagtago. Oo naman, sa lalong madaling panahon nagpadala ang palasyo ng teleportasyon ng maraming tao upang hanapin ang kanyang lokasyon. Maraming holy stone ang kailangan para gamitin ang teleportation array. Sa kaharian ng batang iyon, imposibleng makuha ito sa loob ng 10 buhay, dapat may kinalaman siya sa pagkawasak ng sangay. Hanapin mo ako. Nakakalungkot na si Yezuan, na nakasuot ng streamer invisibility cloak, ay hindi isang bagay na mahahanap ng mga taong ito. Sa oras na ito, hinahabol ni Yezuan ang Heavenbreaking Palace Lord. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali sa pagmamaneho, naramdaman niya na muling nagbago ang posisyon ng Heavenbreaking Palace Lord. Ha! Nawala na naman. Nagtaas ng kilay si Yezuan, tila nagpapahinga lang siya sa kalagitnaan, at hindi siya ang kabuuang clan ng Four Divine Beasts. Ngayon ay halos wala na siya sa hanay ng paghahanap ng Teleportation Palace, kaya hinubad ni Yezuan ang streamer invisibility cloak at hinayaan si Heijiao na gamitin ang Ascending Immortal Step Cloud Shoes para magmadali. Kabanata 1948, The Ruins of the Giant Rat. Pagkalipas ng 2 araw, dumating siya sa lugar kung saan nanatili ang Heavenbreaking Palace Lord at ang 4 na nasa katanghaliang gulang sa araw na iyon. Ito ay isang maliit na bayan na may maraming malakas na hininga sa loob nito. Pumasok si Yezuan para tingnan kung makakahanap siya ng ilang balita tungkol sa Four Divine Beast Families, at siya nga pala, tingnan kung nasaan ito. Ha! Sa oras na ito, isang abiso sa pasukan ng bayan ang nakatawag ng kanyang atensyon. Ito ay isang gawain upang manghuli ng banal na hayop, ang hinahabol na banal na hayop ay tinatawag na puting buhok na daga. Hanggat kukunin mo ang puting buhok sa noo ng puting buhok na daga, maaari mo itong ipagpalit sa banal na bato. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Yezuan, at pagkatapos magtanong, nalaman niyang ito ay tinatawag na guho ng higanteng daga. Dito, ito ay dating superpower, at sinasabing may isang malakas na Saint Monarch na namamahala. Gayunpaman, nang maglaon, hindi ko alam kung saan nanggaling ang banal na hayop ng daga, at nagsimula itong dumami, at sa una ay hindi ito inakala ng puwersang ito, ngunit nang maglaon, sumiklab ang daga, at ang lahat ng nakapaligid na puwersa ay napawi. Sa huli, ang dakilang kapangyarihan ay kailangang lumayo. Kaya naman tinawag ang lugar na ito na Giant Rat Ruins.
At ang gawaing ito ng pangangaso ng mga puting buhok na daga ay inilabas ng mga nakapaligid na puwersa sa kanilang sariling gastos. Napakatigas ng puting buhok sa noo ng daga na may puting buhok, at kung marami ito, maaari itong gawing damit na may mahusay na panlaban. Sa makatuwid, mayroong maraming puwersa sa paligid ng higanteng mga guho ng daga na nangongolekta, na maaaring mabawasan ang bilang ng mga higanteng daga at gumawa ng maliit na kita. Gayunpaman, napakadelikado nitong giant rat rune, kung hindi ka mag-iingat, kakainin ka ng mga dambuhalang daga na iyon, at kapag hindi mo narating ang kaharian ng Holy King, mamamatay ka kung pumasok ka. Siyempre, kahit na ito ay isang mataas na antas ng Saint King, posible itong mawala sa loob. Yung iilang tao ay nakapasok na sa guho ng higanteng daga, masasabi bang ang apat na Divine Beast na pamilya ay nasa guho ng higanteng daga? Pinag-isipan ito ni Yezuan saglit, at naramdaman niyang imposible ito, at pagkatapos magtanong, alam niya na ang apat na Divine Beast families ang nasa likod ng higanteng guho ng daga. Ang Panginoon ng apat na Divine Beast families ay dadaan sa higanteng pagkawasak ng daga. Mapanganib ang higanteng daga na ito, ngunit ito ay wala sa akin. Napaisip si Yezuan sa kanyang puso, at humakbang sa mga guho ng higanteng daga. Ang bayang ito ay dating itinayo sa labas ng Giant Rat Ruins, ngunit sa patuloy na pagsiklab ng Rat Tide, ang bayan ay binibilang din sa Giant Rat Ruins. Gayunpaman, hindi nagtagal ay pumasok si Yezuan sa mga guho ng higanteng daga. Ding, ang host ang nag-trigger ng hunting mission. Tumunog ang isang prompt ng system. Nang marinig ito, itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay, mabilis na tiningnan ito, at nalaman na ang gawaing ito sa pangangaso ay patayin ang puting buhok na daga. Hindi, upang maging tumpak, ito ay upang makuha ang puting buhok sa noo ng puting buhok na daga, na maaaring ipagpalit. Ang pinakamataas, na maaaring ipagpalit sa devouring points. Not bad, yes, you can even exchange devouring points. It seems that you can improve your strength this time. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Matagal na siyang hindi nakakakuha ng devouring point. Ngayon ay mayroon pa siyang 2 devouring point para sa backup, at kung mayroon pa siyang 4 na puntos, maaari niyang buksan ang pangalawang immortal level battle bloodline column. Gayunpaman, ang gawaing ito sa pangangaso ay may limitasyon sa oras, at mula ngayon, ang puting buhok na balahibo ng daga na nakukuha ni Yezuan sa loob ng 10 araw ay maaaring palitan. Kaya naman, muling nag-alinlangan si Yezuan. Ngayong naaresto na ang Heaven Breakang Palace Lord, ang Heaven Breakang ay lubhang nababalisa. Kung magde-delay ako dito ng 10 araw, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Sa huli, nagpasya siyang dumaan sa mga guho ng higanteng daga ng buong bilis, at hindi partikular na hanapin ang puting mouse. Sa sandaling iyon, hinahabol ni Yezuan ang Escarlata na pamatay na salita sa kanyang harapan. Sa Great Sage Realm, ang mga naglalakas loob na tumapak sa mga guho ng higanteng daga ay natatakot na walang iba maliban kay Yezuan. Gayunpaman, ngayon, kahit na makatagpo siya ng isang mataas na antas ng Saint King level na Saint Beast, hindi siya natatakot, dahil ang Breakang Heaven ay malapit nang makapasok muli. Ang higanteng daga na ito ay talagang mapanganib, si Yezuan ay kakapasok lang, at nakatagpo siya ng isang grupo ng mga daga na may puting buhok. Ang grupong ito ng mga daga na may puting buhok ay nasa antas lamang ng isang mid-level na Saint King, at ang pinakamataas ay hindi hihigit sa ika-6 na baitang Saint King, kaya madali itong patayin kapag nabasag nito ang kalangitan. Kung mas mataas ang kaharian ng mga daga na ito na may puting buhok, mas matigas ang puting balahibo, nakatumbas ng mas mababang antas ng puting buhok. Kung ihahambing mo ito, mas kumikita ang pagpapalit nito sa sistema na may puting buhok kaysa sa palitan ito sa labas. Sumunod, dumiretso si Yezuan, hindi sinasadyang hanapin ang grupo ng daga na may puting buhok. Sa lalong madaling panahon, ang Breakang Heaven ay tatama sa kaharian ng ika-5 baitang banal na espiritu, at si Yezuan mismo ay tumuntong din sa unang baitang banal na espiritu. Sa puntong ito, pangatlong araw na. Ang higanteng daga na ito, bilang karagdagan sa pagpapahintulot kay Yezuan na makakuha ng puting buhok, ay maaari ding magbigay ng malaking bilang ng mga bangkay ng banal na hayop sa Refining God Ding,
na maaaring magbigay daan sa Black Horn at luho-luho na mabilis na mapabuti ang kanilang kaharian. Pagkatapos ng 3 araw ng pangangaso, nakakuha si Yezuan ng maraming buhok ng daga at mga bangkay ng banal na hayop. Ang kasalukuyang kaharian ng Black Horn ay hindi mababa, at ang kanyang sariling lakas ay sapat na upang patayin ang higanteng daga ng antas ng 7th rank Saint King. Sa makatuwid, ang mga maliliit na sundalo ay nalutas lahat sa pamamagitan ng itim na sungay, at kapag sila ay nakatagpo ng mga nakakalito, tulad ng isang malaking bilang o ang kaharian ay umabot na sa antas ng ika-8 grade Saint King, sila ay haharapin ng langit. Gayunpaman, nang si Yezuan ay sumusulong, 2 pang figure ang biglang lumabas mula sa likuran. Bagaman ang malaking tao na iyon ay isang mababang antas na Saint King, kaya niyang pumatay ng ilang puting buhok na higanteng daga sa antas ng isang ika-7 baitang Saint King, natatakot ako na hindi ito maliit. Ito ay isang 7 ranggo na santuhari, kung makita ko ito, papatayin lamang ako sa ilang segundo, ngunit ang kabilang partido ay dapat magkaroon ng reserbasyon. Huwag muna masyadong pag-usapan, sumandal tayo, basta ibababa natin siya, malalaman natin ang dahilan ng labanan ng napakaraming antas. Ang 2 figure na ito ay isang lalaki at isang babae, at ang mga lalaki ay may peklat sa kanilang mga mukha, na kung saan ay lubhang kakilakilabot. Dahil sa realm factors, hindi napansin ni Heijiao ang 2 tao sa likod niya, kahit siya, at si Yezuan, isang banal na espiritu sa unang baitang, ay mas imposible. Pagkatapos ng lahat, ang agwat ng realm ay masyadong malaki. Ang 2 ay patuloy na umaban, at si Yezuan ay medyo mabilis dahil gusto niyang mabilis na iwan ang higanteng mga guho ng daga. Sa orihinal, ang 2 tao sa likod niya ay handang maghintay para sa Yezuan at Heijiao na makatagpo muli ng daga, ngunit pagkatapos, hindi nila ito nakatagpo ni minsan. Sa makatuwid, nagpasya silang gumawa ng isang hakbang. Tara na, bilasan na natin at huwag na nating pukawin ang mga hinala nila. Nagdesisyon ang lalaki, at pagkatapos magsalita, nagkusa siyang pabilisin at isara ang distansya kay Yezuan. Mabilis namang sumunod ang ibang babae. Hindi nagtagal, nasa perceptual range na sila ng Black Horn. 2 kapatid, sandali, isang sigaw ang pumutok sa hangin, at matapos itong marinig ni Yezuan at Heijiao, hindi nila maiwasang tumigil at tumingin sa kanilang 2. May mali ba? Maingat na sabi ni Heijiao. Tama, naliligaw tayo sa mga guho ng higanteng daga. Pwede mo bang sabihin sa akin ang direksyon ng bayan ng Hualan? Tanong ng lalaki. Bayan ng Hualan, hindi ko alam, itanong mo sa iba. Umiling si Blackhorn. Talagang hindi niya alam ang lugar na ito, dahil ang bayan na pinasukan at nakilala ni Yezuan noon ay hindi tinatawag na bayan ng Hualan. With that, tumalikod na siya at naghanda ng umalis. Teka, kahit ibang bayan, tulungan mo lang kaming makaalis sa Giant Rat Ruins. Sigaw nung lalaki. Diretso ka sa likod mo, at makakarating ka sa Layang Town, sagot ni Blackhorn. Kabanata 1949, Lihim. Nako, maraming salamat. Naikuyom ng lalaki ang kanyang kamao sa itim na sungay, tumalikod, at naghanda na. Umalis. Gayunpaman, nang iwanan niya ang kanyang likod sa itim na sungay, biglang lumitaw ang hangin. Hindi isang tao ang gumawa ng pagbaril, ni isang itim na sungay, ngunit isang sirang langit. Ano, halatang hindi inaasahan ng lalaki at babae na ito na sasalakayin sila ng kabilang partido, alam mo na, sila ang 8th rank Saint King. Kahit na makilala nila ang kanilang mga kapantay, sila ay maingat, lalo na ang Blackhorn. At higit sa lahat, saan sumulpot ang isang maliit na unggoy na may ganoong matinding pag-atake. Hinarang ng babae ang suntok ni Fang Kai, ngunit nabawasan na ang braso ng babae. Napakalakas ng pag-atake. Sino ka, i-report mo ang pangalan mo. Tanong ng lalaki na may halong selos. Sa paningin ko, patay ka na, hindi mo na kailangan pang malaman ang pangalan ko. Malamig na sabi ni Yezuan. Huwag ka na mahiya, hayaan mo akong mamatay. Malakas na sumigaw ang lalaki at nilasla si Yezuan gamit ang kanyang espada. Taas, si Yezuan ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan, at direktang nagutos. Ang lalaki at babae na ito ay parehong nasa antas ng 8th rank Saint King, at ang kanilang lakas ay halos pinakamataas na antas sa mga 8th rank Saint Kings. Ang 2 taong ito ay lumitaw sa mga guho ng higanteng daga,
At dapat mayroong maraming puting buhok na bangkay ng daga sa Tiyan Kun Ring, hanggat nalutas ang mga ito, tiyak nakikita sila ng maraming pera. Boom! Silang lima ay nagsimula ng isang malaking labanan, at kahit na ang Blackhorn at Luoluo Realms ay mataas, sila ay mas masahol pa kaysa sa Patian. Sa harap ng mga kababaihan, ang Blackhorn at Luoluo ang may mataas na kamay, ngunit ang kabilang panig ng kalangitan ay isang malaking kalamangan. Sunod-sunod na tiningnan ni Yezuan ang mga stick shadow, at tinansya sa kanyang puso na hindi matatapos ang labanang ito sa mahabang panahon. Sure enough, wala pang 3 segundo, natalo na ang lalaki. Ang kanilang lakas ay itinuturing na nangunguna sa 8th rank Saint Kings, ngunit iyon ay sa kaso ng pagsanib puwersa. One-on-one, ang lalaki ay binugbog ng walang galit sa harap ng malakas na patpat na nakakabasag ng lupa ni Patian. Hindi nagtagal, natalo siya. Fair na, naramdaman ng lalaki na may mali at nagmamadaling nagpadala ng mensahe sa babae. Gayunpaman, sa sandaling umatras ang babae, biglang pinahit ni Patian ang pakay, tumangay ng patpat, at tinamaan ang ibabang tiyan ng babae. Mabuti na lang at nakasuot ng damit ang babae na gawa sa puting buhok sa noo ng daga, at natanggal ang matinding puwersa, kung hindi ay sa isang iglap na patay siya ng suntok. Shaowan, nang makita ito ng lalaki ay sumigaw siya ng malakas. Sayang naman ang babaeng na hostage ni na Blackhorn at Luoluo. Bitawan mo siya, sabi ng lalaki. Sa tingin mo posible ba ito? Nanliit ang mga mata ni Yezuan. Napakabilis ng takbo ng lalaking ito, at kung gustong umalis ng kabilang partido, hindi niya ito mapipigilan. At ano ang gusto mo? Tanong ng lalaki na nakataas ang isang kilay. Natatakot ako na hindi mo ako naabutan para sa anumang bagay, malamang na gusto mong pumatay ng mga tao at mangagaw ng mga kayamanan. Kaya naman, napakasimple din ng kahilingan ko, tanggalin mo ang iyong singsing na tiyan ko at ibigay ito sa akin, at pagkatapos ay umalis ka na. Sabi ni Yezuan, imposible, agad na sumigaw ang babae. Sa Tiyan Kun Ring, ito ang kanilang kayamanan sa paglipas ng mga taon, paano nila ito ibibigay? Kung ganoon, pagkatapos ay patayin. Si Yezuan ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan, at direktang ibinaling ang kanyang ulo at sinabi. Sa susunod na sandali, ang kamay ni Heijiao ay nabasag ng suntok, diretso sa mukha ng babae. Ang babae ay may magandang damit at mahusay na panlaban, ngunit ang kanyang ulo ay napakarupok at maaaring mabali kahit na ito ay isang itim na sungay. Maghintay. Sa pagkakataong ito, biglang nagsalita ang lalaki. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Blackhorn na tumigil. Ano, may sasabihin ka pa sa kanya? Nanliit ang mga mata ni Yezuan. Isang bagay, imposibleng ibigay ito sa iyo, ngunit maaari kong sabihin sa iyo ang isang sekreto. Sabi ng lalaki, lihim. Naakit nito ang atensyon ni Yezuan, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Anong mga lihim ang naroon na mas magiging mahalaga kaysa sa iyong Tiyan Kun Ring? Nagkunwaring hindi naniniwala si Yezuan. Maraming taon na tayong dalawa na gumagala sa mga guho ng higanteng daga, at ginalugad na natin ang kalupaan ng lubusan, at sa normal na mga pangyayari, walang panganib. Gayunpaman, mayroong isang lugar sa mga guho ng higanteng daga, at hindi tayo ng ahas na pumasok. Sabi ng lalaki, at pagkatapos, huminto ang lalaki at nagsabi, nakita namin ang puting buhok na daga ng 9 rank Saint King level doon, at sinasabing maaaring mayroong Saint King level Rat King. 9 rank Saint King, Saint Monarch. Ngumiti si Yezuan at sinabing, gusto mo akong mamatay, tama. Panipi, sinasabi ko lang sa iyo ang sekreto, kakainin ng mga higanteng daga na iyon ang mga bangkay ng mga taong pinapatay nila, at pagkatapos ay babawiin ang Tiyan Kun Ring. Sabi ng lalaki, oh, bahagyang nagulat si Yezuan. Ang higanteng daga na ito ay nabuo sa loob ng hindi mabilang na taon, at hindi ko alam kung gaano karaming mga patay na kaluluwa ang mayroon, kung ibabalik ng mga higanteng daga ang Tiyan Kun Ring, hindi ba? Ngayon ako, ang buhok ng daga ay hindi sapat upang ipagpalit sa kaunting paglamon, kung mapapatay ko ito at maalis ang mga singsing na Tiyan Kun na iyon, tiyak nakikita ako ng maraming pera. Biglang naging interesado si Yezuan. Bagamat sinasabing naaresto na ang Heaven-breaking Palace Lord, aabutin lang siya ng ilang araw, at hindi siya dapat gamitin ng pamilya Xuanwu para palakasin ang bloodline ng ganoon kabilas, dahil kung gagamitin ito para palakasin ito,
dapat malaki ang halaga, kaya tinansya ni Ye Zuan na ang pamilya Xuanwo ay nang-aaresto pa rin ng mga tao. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Heaven Break. Ang Palace Lord ay may death pursuit order sa kanyang katawan. Kung siya ay mamatay, si Ye Zuan ay makakatanggap ng system prompt. Pagdating ng panahon, hindi pa huli ang lahat para bumalik sa nakaraan. Sige, ihatid mo na ako, kaya ko siyang bitawan. Tumango si Ye Zuan. Totoo ba yun? Nagtaas ng kilay ang lalaki. Ang sitwasyong ito, maniwala ka man o hindi. Malamig na sagot ni Ye Zuan. Sige, ihahatid na kita dyan, kung maglakas loob kang hawakan siya, hilahin kita sa likod ng desperado. Habang nagsasalita siya, ang lalaki ay nagwalas sa hilagang kanluran ng higanteng mga guho ng daga. Hiniling ni Ye Zuan kay Heijiao na ay hostage ang babae at sumunod. Pagkatapos, lumipas ang isa pang 2 araw. Makalipas ang 2 araw, nakakita si Ye Zuan ng bulubundukin, at ayon sa sitwasyon sa lupa at pagdating niya, napakalaki ng daloy ng mga higanteng daga dito, at tinatayang milyon-milyong higanteng daga ang pumapasok at umaalis araw-araw. Sa kasong ito, posibleng nga na ito ang pugad ng mga higanteng daga. Lugar, dala ko na. Huminto ang lalaki at sinabi kay Ye Zuan. Nakahanap ka lang ng isang random na lugar at sinabi sa akin na ito ay isang sekreto na natuklasan mo. Malamig na bamantong hininga si Ye Zuan. Baka gusto mo pang pumasok, may Saint Monarch level na Rat King dyan. Nanginginig ang figure ng lalaki. Dahil nandito ka, natural na gusto mong pumasok at tingnan. Sabi ni Ye Zuan, itinuon ang kanyang mga mata sa itim na sulok. Susunod, ang itim na sungay ay ang direktang ibato ang babae sa lalaki. Ano? Gulat na gulat itong lalaki at babae, ano ba ang sitwasyon, hayaan mo. Huwag kang mag-alala, nalasan siya sa akin, nasa kamay ko ang tanging panlunas, kung ito ay nalasan, kahit isang master sa Saint Monarch level ay mahuhulog, mayroon kang 7 araw. Dahan-daw ang sinabi ni Ye Zuan, kayong mga lalaki, sumama kayo sa akin, kung totoo ang sinasabi ninyo, bibigyan ko kayo ng antidote. Panipi, Kabanata 1950, Giant Rat Mountain Range. Lason, matapos marinig ito ng babae, nagbago ang mukha, na hostage siya ng itim na sungay all the way, paano siya nilason ng kabilang partido? Wala akong reaction sa katawan, hindi naman nakakalason. Subconsciously sabi ng babae, napakawalang muwang, kung hindi dahil sa lason, paano kita pakakawalan? Pinatay na kita noon, at hindi pa rin niya ako matutulungan. Sabi ni Ye Zuan, sa katunayan, kung ang isang babae ay namatay, kahit na ang lalaki ay desperado, hindi niya makukuha ang break ang heaven, at tiyak na babagsak siya sa harap ng pagkubkob ng 3 break ang heavens. Bastard, gusto mo kaming gamitin bilang king, sinusubukan mo bang akitin ang Rat King? Galit na sigaw ng lalaki. Rat King, ito ang Saint Monarch level, I don't dare to mess with it at the moment. Gusto ko lang makita kung totoo ba ang sinabi mo, basta makilala mo ang puting buhok na daga sa level ng 9 rank Saint King, bibigyan kita ng antidote, paano? Sabi ni Ye Zuan, 9 rank Saint King. Nagkatinginan ang lalaki at babae. Silang dalawa ay nasa 8 ranggo na Saint Kings, kasama ang makapangyarihang 3 Heaven Breakers, hindi dapat maging problema ang pagharap sa isang puting buhok na daga sa antas ng isang 9 rank Saint King. Mabuti, sa huli, nagkasundo ang dalawa. Siyempre, mayroon din silang mga multo sa kanilang mga puso, at kung talagang makatagpo sila ng puting buhok na daga ng 9 rank Saint King sa oras na iyon, maaari nilang tiklupon ang isang tao at pumunta para tanggalin si Ye Zuan at kumuha ng antidote. Bagamat hindi alam ng babae kung kailan nalasan si Ye Zuan, kakaiba si Ye Zuan, at nagawa niyang lumaban sa napakaraming antas, at tiyak na hindi karaniwan ang kanyang mga pamamaraan. Kaya naman, inakala ng dalawa na totoo ang sinabi ni Ye Zuan, kung hindi ay hindi siya pababayaan ng huli. Pagkatapos, silang dalawa ang nanguna sa bulubundukin, habang si Ye Zuan at Heijiao ay sumunod sa likuran. Mag-ingat ka, may paparating na daga, magtago ka. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang yumanig ng husto ang lupa, at mabilis na nagtago ang lalaki at babae sa malapit na kagubatan. Para kay Ye Zuan, inalis din niya ang lahat, at pagkatapos ay nagsuot ng streamer invisibility cloak. Boom!
Isang malakas na ingay ang kumalat, at ang alon ng daga na ito, mayroong hindi bababa sa 10,000, at lahat sila ay nasa antas ng isang mid-level na Saint King, na lubhang nakakatakot. Kahit na ang mga master ng 9-rank Saint Kings ay napapalibutan, natatakot ako na ang lahat ng ito ay nakakalito, pabayaan sila. Phew! Sunod-sunod na nakahinga ng maluwag ang lalaki at babae na may peklat, nakakatakot talaga ang higanting bulubundukin ng daga na ito, at kung hindi ka mag-iingat, baka mahulog ka sa isang lugar na walang babalikan. Sa oras na ito, gusto lang nilang makilala ang isang siyam na ranggo na Saint King na may puting buhok na daga sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay mabibigyan sila ni Yeshua ng antidote. Gayunpaman, paanong ang puting buhok na daga sa antas ng 9-rank Saint King ay napakadaling makaharap? Ang dalawa sa kanila ay maingat na pumasok sa Giant Rat Mountain Range ng sunod-sunod, makalipas ang halos kalahating araw. Nahanap na, ang lalaking nasa harapan niya ay biglang huminto, at nakita niya ang isang napakalaking higanting daga sa kanyang harapan, isang sukat na mas malaki kaysa sa ika-8 antas ng Saint King. 9-rank Saint King, narinig ni Yeshua ang sigaw ng lalaki, at agad niyang hiniling kay Hejaw na pumunta at tingnan, mayroon talagang isang napakalaking higanting daga. Okay, para sa iyo ang antidote. Tumango si Yeshua at ibinato ang singsing ng Chen-kun. Ang laso na ito ay tinubos niya mula sa walang kamatayang antas na sistema ng paglamon, walang kulay, walang hugis, at walang lasa, at ito ay lason kung ito ay hinawakan, kahit na ito ay nasa kamay ng banal na monarko, ito ay lason hanggang sa kamatayan. Gayunpaman, ang lason ay para lamang sa mga tao, at ito ay walang silbi para sa mga banal na hayop, mga magsasaka ng demonyo, at iba pa. Matapos makuha ang antidote, mabilis na umalis ang dalawa, ngunit ang layunin ni Yeshua ay nakamit din. Bumalik sa oras. Sa isang iglap, bumalik si Yeshua sa oras na hawak niya ang babae noong araw na iyon. Isang bagay, imposibleng ibigay ito sa iyo, ngunit maaari kong sabihin sa iyo ang isang sekreto. Sabi ng lalaki, paumanhin, ayokong malaman ang sekretong ito, bigyan ka ng 3 segundo para pag-isipan ito, at sa loob ng 3 segundo, sisubog ang ulo niya. Malamig na sabi ni Yeshua. Ikaw, galit na itinuro ng lalaki si Yeshua, ngunit naiintindihan pa rin niya ang pangungusap na hindi nag-aalala si Qingshan tungkol sa walang panggatong. Sa sandaling iyon, inihagis niya kay Yeshua ang kanyang Chen-kun ring, at para sa babae, natanggal na ito ng itim na sungay. Matagumpay na nakuha ni Yeshua ang 2 Chen-kun ring na ito, na naglalaman ng maraming buhok ng mouse. Kumita, tumingin si Yeshua sa likuran nilang dalawa na papaalis, bahagyang tumaas ang mga sulok ng kanyang bibig, ang buhok ng daga dito ay sapat na para makapagpalitan siya ng kaunting paglamon. Ding, ang host ay nakakakuha ng isang maliit na devouring point. Isang system prompt ang tumunog, at ang bilang ng mga lumamon na puntos ni Yeshua ay umabot sa 3. 3 puntos pa, at maaari mong buksan ang pangalawang battle bloodline bar. Pagkatapos, si Yeshua ay tumangay patungo sa higanting bulubundukin ng daga, at pagkatapos niyang gustong gumawa ng panibagong tagumpay, papatayin niya ito. Ito ay isang pagkakataon upang kumita ng maraming pera, at hindi mo ito maaaring palampasin. Pagkalipas ng 2 araw, dumating siya sa labas ng Giant Rat Mountain Range, nang dumaan ang daga mula sa huling pagkakataon, kaya nagpa siya si Yeshua na hayaan si Pot Ian at ang iba pa na kumilos. Fair na, agad namang nag-utos si Yeshua. Sa susunod na sandali, ang Breaking the Sky, Blackhorn at Luo-Luo ay sabay-sabay na lumabas. Sa kasong ito, ang epekto ng pagbabago ng Megatron sa mapa ng 10,000 hayop ay mas mahusay kaysa sa Xuanshan Battle Armor. Sa sandaling lumabas ang mapa ng 10,000 hayop, lahat ng higanting daga ay pinigilan ng 70% ng kanilang lakas. Milyon-milyong daga na may puting buhok, bihira ito. Dapat mong malaman na sa nakalipas na ilang araw na pumasok si Yeshua, nakakikita lamang siya ng isang pulutong ng libu-libong daga. Ang patpat na nakakabasag ng langit ay tumangay, at ito ay maaaring kumitil ng buhay ng libu-libong higanteng daga, at ang itim na sungay ay mas mabangis, na lumulunok ng halos 10,000 higanteng daga na may malaking bibig. Tungkol naman sa Luo-Luo, ito ay patuloy din na nagkukulong sa agos ng mga higanteng daga,
At ang bilis ay napakabilis na ang dalawang alon ng chi ay nabuo, at kung saan sila dumaan, hindi nila maiwasang maputol ang higanting daga sa dalawa. Ang Rat Tide na ito ay isa ng master na maaaring magbanta sa antas ng 9-rank Saint King, ngunit sa ilalim ng pinagsamang pagsisikap ni Yezuan at ng iba pa. Ito ay parang isang plato ng maluwag na buhangin. Hindi nagtagal, ang milyong daga na ito ay nabura, at ang mga dambuhalang daga na ito ay namumula rin ang mata, at hindi sila aalis nang hindi kinakagat si Yezuan hanggang sa mamatay. Kaya, wala ni isang higanting daga ang nakatakas. Ang napakalaking bangkay ng isang higanting daga ang nagpabunga kay Yezuanli, kung ang lahat ng mga bangkay na ito ay gagawing beast pill, ang kaharian ng Blackhorn at Luo-Luo ay tiyak na mapapabuti. Gayunpaman, ang layunin ni Yezuan ay hindi na gawin ito, ngunit upang maghanda na pumasok sa gitna ng Giant Rat Mountain Range, kung saan mayroong napakalaking yaman na naipasa sa hindi mabilang na mga taon. Sa nakalipas na ilang araw, si Yezuan ay nag-squatting sa labas ng Giant Rat Mountain Range, hinahayaan si Pot Ian na manood, at para sa Blackhorn at Luo-Luo, bumalik siya sa devouring space para magtanim. Makalipas ang 3 araw, ding, ang host ay nakalusot, at ito ay kasalukuyang pangalawang grade Holy Spirit. Si Ding, Flame Ghost Monarch, Megatron, at Heaven-breaking God Ape ay nakalusot, at sila ang kasalukuyang nasa ika-6 na baitang Holy Spirit. Ang Realm of Breaking the Sky ay napabuti, at ngayon ay maaari na itong makipaglaban sa higanting daga ng 9-rank Saint King level. Gayunpaman, kung makaharap mo ang Rat King na iyon, natatakot ako na kailangan mo pa ring tumakas. Pagkatapos ng lahat, ang Rat King ay nasa antas ng isang Saint King. Sa oras na ito, 2 o 3 araw na lang ang natitira bago ang misyon ng Pangangaso, at ngayon lang natubos ni Yezuan ang kaunting paglamon. Maliban sa araw na dumating siya sa Giant Rat Mountain Range at nakatagpo ng 1,000,000 Rat Tides, hindi pa nakatagpo si Yezuan ng ganoon kalaki, hindi hihigit sa 10,000 at pagkaraan ng ilang araw, ito ay daan-daang libo lamang. Sa makatuwid, nagpa siya si Yezuan na pumasok sa Giant Rat Mountain Range.